Hello mga kapadyak. Ayan, dito na lang po yung inyong lingkod. I'm Coach Harold. I'm your financial coach on pedal. So topic natin for today is about ano ba yung mga kakampi natin at kalaban sa pagpapayaman. Pag-usapan muna natin yung mga kalaban. So ang kalaban natin, tax, inflation, and procrastination. Yung mga bagay na yan, sa taxes wala tayong lusot. So, talaga may taxes lahat. Whether yung mga anak natin, yung mga kinakain nila, it's taxable, di ba? Kahit sabihin mo mga bata pa sila, indirectly may tax na rin silang binabayaran. So, kahit mamatay ka, may tax, di ba? Ganun yun. So, wala talaga tayong lusot sa tax. And then, next is yung inflation rate. So, yung presyo dati, hindi na babalik yan. Pansinin nyo, yung pamasahin nyo dati, magkano yun? Magkano yung pinaka nasimulan yung pamasahe dati? Ako, 75 cents. So, babalik pa ba yung 75 cents? Hindi na, 13 pesos na ngayon, di ba? So, that's how inflation works, no? And then, andyan yung tinatawag natin procrastination, yung tsakana, yung mentality ng mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan, no? Yung last minute, kung tsaka na ako mag-iipon kasi bata pa naman ako, hindi ko pa kailangan yan, matagal pa naman ako magre-retire, pero hindi mo napapansin, patanda ka ng patanda, taon-taon, hindi mo sinisimulan yung pag-ipon, the more na tatagalan yung pag-achieve mo ng financial goals mo. And then pag-usapan naman natin yung mga kakampi ng pagyaman. Number 1 dyan is yung interest rates. Dapat mas higher sa inflation yung pinaglalagyan mo ng investment para mas madali mo ma-achieve yung mga financial goals mo. Then, time. Kakampi natin ng time. The younger you start, mas maganda. Dapat time-bound. Hindi pwedeng shortcut. There's no such thing as get-rich-quick scheme. So, lahat dapat matagal, di ba? Para ma-achieve mo yung tinatawag na pag-abot do sa mga paglago ng investment mo. And then syempre, kakampi natin dito yung opposite ng procrastination. Ito yung simulan mo na. Sabi nga, kailan ba yung best time to invest? The best time to invest is now. Syempre, tapos na yung kahapon, tapos na yung maaring hindi rin dumating yung bukas, di ba? Pero dapat simulan mo ngayon, 'di ba? 'Yun ang dapat mong gawin. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin today. Ayan, hanggang sa susunod ulit nating topic. Ayan, so ride safe and ingat po sa lahat. God bless.